PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, narito na ang PTV News Break. Kinumpirma ng PHIVOLCS na walang banta ng posibleng tsunami sa mga nasa malalapit na baybayin ng Celebes Sea sa Mindanao matapos na itala ang 7.2 magnitude na lindol sa nabanggit na lugar. Kaugnay nito, makakausap po natin live via phone patch ang PHIVOLCS Director Dr. Renato Saladum. Dr. Saladum? Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Sir, meron po bang update o pinakahuling report sa mga probinsya malapit sa epicenter ng lindol sa Celebes Sea kanina? Iba't ibang lugar po sa Kamindanao ang nakaramdam ng lindol at pati rin po sa Visayas. Ang naiulat po sa atin ng mga nakaramdam, Intensity 1 sa Tongkil Sulu, Intensity 2 sa General Santos City, Mati, Davao Oriental, ganon din sa Cagayan de Oro City, Polomolok, Tambakan, Lake Cebu, at saka Tupi, South Cotabato. Intensity 3 sa Kiamba, South Cotabato. Caraga, at saka Boston, Davao Oriental. At ganoon din sa Iloilo City, sa Visayas. At ang pinakamataas na intensity na nai-report sa atin, Intensity 4 sa Davao City. Alright, sir. Sir, pag sinabi naman pong aftershocks, gaano po usually kalakas ito? Kung 7.2 ang lakas ng lindol kanina, gaano po kalakas yung intensity o maaring maramdaman sa aftershocks? Kung ang pag-uusapan ay mas maliliit na lindol pagkatapos ng isang malaking lindol, usually po yan isang order of magnitude lower, so mga magnitude 6. So far po, ang ating pong nakuha na aftershock ay meron po kanina na around 2:26 pa ng hapon, at ito po ay nangyari din sa Celebes Sea, at ito naman po ay hindi ganong kalakasan, mahigit pong 580 kilometers ang lalim at may magnitude 4.9, at na-report ang intensity 2 sa Mati, Davao Oriental. Okay, sir, huling katanungan na lang po, meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nakatira malapit sa posibleng affected areas ng aftershocks? Yung pong lindol kanina, magnitude 7.2, dahil po ito malalim, kahit po mataas ang magnitude, hindi po ganong kalakasan ang intensity naramdaman. Hindi po ito naging damaging at hindi rin po posibleng mag-trigger ng tsunami. Sa mga susunod po ay posible naman pong magkaroon ng aftershock. At kung malalim din po yung lindol, hindi naman tayo nag-expect na damaging ito. Alright, sir. Maraming salamat po, Director Solidum ng PHIVOLCS. Nakikita ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na second na makatutulong ang itinutulak na investigasyon ni Senator Laila De Lima sa immigration bribery scandal upang malaman kung ano ang ginawa ng mambabatas noong kalihim pa ng DOJ sa mga manggagawang Chino ng gambling tycoon na si Jack Lam na illegal na nagtatrabaho sa bansa. Naninindigan naman si Aguirre na nakapagkita si Vice President Leni Robredo kay Loida Luis habang nasa Estados Unidos ito. Makabalita tayo live via phone patch mula sa DOJ sa ating corresponding Ria Fernandez. Ria? Yes, Ice, may karapatan si Senadora Laila De Lima na paimbestigahan ng di umano'y pagtanggap ng bribe money ng dalawang dating opisyal ng Bureau of Immigration o BI mula sa Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Ito ang tugon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II nang tanungin namin kanina hinggil sa paghahain ni De Lima ng resolusyon na nag-uudyok sa Blue Ribbon Committee na paimbestigahan ng pangingikil ni Lam sa mga dating Immigration Commissioner kapalit ng pagpapalaya sa kanyang higit sa 1,000 manggagawang Chino iligal na nagtatrabaho sa bansa. Bagamat nakikita ni Aguirre may bahid politika at paghihiganti ang nais na investigasyon ng senadora, makatutulong naman anya ito upang malaman kung ano ang ginawa niya noong siya pa ang kalihim ng DOJ sa mga illegal Chinese worker. Sa impormasyon ni Aguirre, may nagninong at nagninang umano sa mga ito na nagbigay ng proteksyon para malayang makapagtrabaho sa Pilipinas. Ipinag-utos na ni Pangulong Duterte ang pagpapadeport sa mga naturang Chino sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ni Aguirre na patuloy ang pagtugis nila kay Lam.
posible umanong makipag-ugnayan ng DOJ sa Interpol para mabilis na matunton ito. Buhat nito, nakatakdang maglabas ng executive order ang Pangulo na nag-aatas sa DOJ na magsagawa ng malalimang investigasyon ukol sa illegal gambling kasama ng Small Town Lottery o STL at online gambling. Sa issue naman ng Lenny Leaks, nanindigan si Aguirre na natulog nga si VP Lenny Robredo sa kanilang US-based campaign financier na si Lloyd Lewis upang pag-usapan ng ouster plot di umano laban sa Pangulo. Inaasahan na ng kalihim na itatanggi ito ng Vice Presidente pero nanindigan umano siya sa impormasyong ito na mula pa niya sa mga mapagkakatiwalaang source. Sa ngayon, wala pang ikinakasang investigasyon ng DOJ laban sa issue ng Lenny Leaks. Mula rito sa DOJ, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez, nag-uulat live mula sa DOJ. Manatiling updated, bisitahin ang PTV Facebook page at i-follow ang Twitter at PTVPH. Magbabalik ang PTV News Break makalipas ang isang oras. Antabayanan din po natin ang live press con sa Malacanang ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muli ako po si Ice Martinez. Magandang hapon.